For delicious, convenient, and versatile meals, sure to make them say, for easy cooking, it's Olay you need. Hoy, Mrs! Ready ka na bang gawing mas exciting at kakaiba ang iyong lunchtime? For sure gusto mo yan, di ba? Nako, maraming mga Mrs. ang matutuwa dyan. Eto meron akong good news sa inyo. Kasi meron ako na-discover lately na talagang for easy cooking, eto talaga ang kailangan mo dahil meron nga silang tagline na for easy cooking, it's Olay you need, it's Clara Olay. Alam mo, eto share ko lang isang recipe na natutunan ko talaga sa kanila. Alam mo yung crab soup. Mahilig ka ba doon, ate? Ayan. Oo, ikaw na namimili. Alam mo ba na yung crab sauce, yung sauce nila na para sa yung crab flavor cream base nila na pasta sauce, pwede mong gawing soup. Siyempre, pakuluan mo. Ano ba to? Diba? Siyempre, ikaw nagagawa nun. Oo, makinig ka maigi. Kasi pwede mo yung pakuluan, kagaya ng normal na ginagawa mo sa soup. Tapos, yun na yung magiging soup ninyo sa pananghalian. At alam mo ba na yung mga pasta sauce nila ay hindi lang basta pasta sauce. Kasi kaya nga ginawang mas versatile. Kasi pwede mo itong ihalo sa paella, lalo na yung yung pasta negra sauce nila. Naku, pwede yon sa paella, 'di ba? Nakakaloka. 'Di ba? Hindi mo na kailangan, at saka eto pa, kaya nga sinabing mas convenient kasi hindi mo na kailangang maghiwa-hiwa ng kung ano-ano mga ingredients, 'di ba? Kukuha mo na sa iisang sachet yan. Napaka-exciting nitong lunchtime natin kasi syempre, Mrs., 'di ba, lalo na kapag marami kang anak, 'di ba? Mas marami yung nauubos mong oras sa pag-aalaga sa iyong mga anak. Syempre, ayaw mo naman na pagdating pa ni Mister, amoy kusina ka, 'di ba? Kaya eto ang kailangan mo. Kaya ganyan kagaling itong Clara Olay, 'di ba? Ganyan kagaling ang Clara Olay dahil bukod sa delicious na, versatile ang mga products at very convenient dahil very affordable din ito. At available ito sa mga stores nationwide, sa mga supermarket nationwide. Ayan Kaya for easy cooking tandaan mo, for easy cooking, it's Olay you need, it's Clara Olay. Yes, Miss Gabaglita! With Tita Cora and Kapitana Sisa. Same, pero iba. We are number 106.7 Energy FM, Pangga. Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo. Magandang morning, Metro and Mega Manila. Ako ay nagbabalik sa inyong mga talapihitan. Kanina nga ay napag-uusapan natin ang inyong kalusugan at ipakilala ko sa inyo ang MX3 product na may L-carnitine at CoQ10. Ngayon naman, mga misis, para mas convenient naman ang inyong pananghalian, syempre kailangan nyo ng Clara Olay. Kasi nandyan yung mga produkto na mas kailangan nyo, mas pinadali, di ba? Mas pinadali na ang buhay ngayon, hindi na kayo maghiwa-hiwa ng kung ano-ano pa dahil nasa iisang sachet na ang lahat ng kailangan nyo. O, syempre, para malaman nyo at makita ninyo, di ba, kung ano yung mga ipinagmamalaking produkto ng Clara Olay, magtungo na kayo sa kanilang website. Di ba? Ganon! Di ba? At syempre, Pangga para makita natin kung talagang ginagawa mo itong itinuturo ko sa'yo. Syempre, kunan mo ng picture, i-post mo sa iyong social media account. Tapos pagka-post mo, lagyan mo ng... Ano ilalagay mo? Siyempre, lagyan mo ng hashtag na it's Olay you need, it's Clara Olay. Oy, good morning sa lahat ng mga matador sa palengke na nagtatadtad ngayon ng mga natitira pang mga karne. Dahil kaninang umaga, siyempre maaga pa yung yung mga matador na yan
para magtinda sa mga palipalengke. Oh, misis, na late ka na. Nako, naubusan ka na ng kasim. Nakakaloka ka. talagang pinalakpakan mo yung pagkaubos ng kasim, ano? Ano ba yung pinakamabentang parte ng ng pork? Liempo, 'di ba? Kasi ang liempo, pwede mo itong isahog sa kahit anong lutuin, 'di ba? Oh, ayun na naman, papasok na naman syempre ang Clara Olay diyan. 'Di ba? Syempre, kapag it's Olay you need nga eh. It's Clara Olay. 'Di ba? Oy, good morning din sa lahat ng mga papa drivers natin, sa mga nakamotor ngayon na naghahatid ng mga nakaangkas sa kanila. Pero hindi naman nila misis. Tapos, nakakapit sa abs. Nakalagot ka. Kapag yan dumaan kayo sa inyong bahay, naku, baka sabihin ng misis mo, kulakadiday mo yan. Nakakaloka ka. Very wrong. Oh, sa mga nagdi-deliver naman ng food dyan, ha? Ayan, maging malamig po ang ulo natin pag nagdi-deliver po tayo ng pagkain ng iba. Lalo na syempre, hindi naman lahat makakasundo natin. May mga ilan dyan, buringot. Diba? Yung magdi-deliver ka ng pagkain nila, very entitled sila na gusto nila. Hintayin mo ako dyan. Diba? Sa labas ng subdivision kapag hihintayin. Tapos, mag-uutos pa. 30 minutes na, hindi pa dumarating sa gate. Naku, wag ganon ha. Syempre, may mga iba pang i-deliver yan. Kapag malamig na i-deliver ng mga yan, lagot din sila, 'di ba? Baka i-report pa sila. Kawawa naman, 'di ba? Oh, wag mong iwaw 'yan, 'di ba? Mali 'yon. Hindi mo dapat winawaw yung mga ganong klase ng ugali. Pero eto kasabay ng pananghalian kahapon ay talaga namang pinag-usapan. Ayan, ang madamdaming performance na magpasikat nina Vice Ganda, Karil at Ryan ngayong taon ng magpasikat. Ipinakita na kahapon, October 21, 2024, ang pinaghandaan. Oo, sabi nila pinaghandaan daw ito na mahigit isang buwan. Kasi kung matatandaan natin, medyo na hinto-hinto yung pag-conceptualize sila ng kanilang performance dahil sa pagpanaw ng ama nitong si Karil. Ipinakita na nga kahapon, October 21, ang pinaghandaang performance ng tatlo sa It's Showtime para sa 15th anniversary ng Noontime Show. Sa naturang magpasikat performance ay itinampok ni na Vice Ganda, Karil at Ryan ang mga nakakaiyak na kwento ng kanilang buhay, kasabay ang pagkanta at pagsayaw. Marami din silang mga nakasamang guest katulad na lamang ng P-pop group na SB19 at ang Olympic gymnast na si Carlos Yulo. Ayan, namataan natin dyan si Carlos Yulo kahapon na pinagtumbling-tumbling nila, no? Ang cute-cute niya doon, ano? Para siyang, alam mo yung para siyang ginanong labubu, 'di ba? Kasing cute kasi ng labubu si Carlos Yulo, in fairness, 'di ba? Nakakatuwa, 'di ba? O hindi ko sinasabi kamukha ni Carlos Yulo yung labubu pero kasing cute niya. Ang cute kasi ni Carlos Yulo at ikinararangal natin na meron tayong ganyan mga kababayan na talagang nag-uwi ng medalyon at karangalan sa ating bansa. Pero eto panggaha, eto ang pinag-uusapan nga. Kasi kung matatandaan natin, marami na nga nagmarkang performance ang magpasikat. 'Di ba? Kung matatandaan nyo yung magpasikat dati na si Ann Curtis naglambitin sa building, 'di ba? Yung reverse song na ginawa naman nitong grupo nila Jugs, Teddy at dati ni Karil, 'di ba? Na team song pala or OST ng It's Showtime. Ano pa ba yung mga hindi makakalimutan? Yung performance din dati nila Ayon, 'di ba? Maraming mga ipinagmamalaking remarkable performance ang mga It's Showtime hosts. Ngayong kahapon nung Lunes, ang nag-perform si Vice, si Karil at saka itong si Ryan. Ngayon namang araw na ito ay grupo naman ni Ogie Alcacid, Kim Chu, Lassie at saka si MC. Ayan, samantala bukas naman ay sina Bong Navarro, Ayon Perez, Ami Perez, Darren Espanto at sa Webes, si Ann Curtis, si Jugs Sugueta at saka si Teddy. Samantala sa pinakahuling araw naman ay si Jong Hilario, si Sian Dominguez at si Jackie Gonzaga. Uy, nabanggit ko itong si Ayon Perez. Alam nyo ba, pangga? Alam mo ba? Ito juicy ha. Hindi pa naman confirm pero parang ganun na nga din.
Alam mo ba na umatras daw, di umano, itong si Ayon Perez sa pagtakbo bilang konsihal sa Tarlac? Alam mo ba yon? Uy, bakit mo pinalakpakan? Alam ko na. Oo, naintindihan ko naman Pangga kung ano yung nais mong sabihin. Kasi nga, maaring ang gusto lang ni Ayon ay mag-focus na lang sa kanyang showbiz career. Kasi, di ba, aminin naman natin, marami talaga ang tumaas ang kilay nung makita na si Ayon Perez ay mag-file ng candidacy. Dagdag pa dito, meron siyang cryptic post kamakailan lamang na may black itim na background kung saan nagpahiwatig siya na yun daw ang makakabuti sa kanya. Ang nakakaloka lang dito Pangga, wala pa rin pag-confirm itong Ayon Perez kung tuloy pa ba ang pagtakbo niya bilang konsihal sa Tarlac. Pero alam mo ako ito akin lamang ito aking sariling opinyon. Siguro hindi pa ito yung tamang oras. Maaring maganda ang puso nitong si Ayon Perez pero siguro hindi pa ito yung tamang oras para sa sa kanyang karera sa politika. Pero alam mo, eto sa lahat ng mga gusto naman mag-file ng candidacy nila, hindi niya naman talaga kailangan kasi ng posisyon upang nang sa ganun ay makatulong sa ating kapwa. 'Di ba? Sabi tuloy ng ibang netizen, hindi ba nasabihan ni Meme Vice Ganda na pwede naman tayo mag-charity work nang hindi tayo pumuposisyon? Si Meme Vice Ganda, eto para sa kaalaman ng lahat. Marami yung natulungan at hindi niya kinailangan dati ng camera upang tumulong. At hanggang ngayon, meron pa rin mga tinutulungan yan. Kamakailan nga lamang, 'di ba, may mga nagpo-post ng kanyang mga natulungan. 'Di ba? Hindi niya kailangan ng kahit anong publicity upang makatulong. Pero siguro suportado na din naman ni Meme Vice Ganda, 'di ba? Kung sakasakaling tumakbo itong si Ayon. Kasi syempre asawa niya ito, 'di ba? Kailangang suportahan niya yung kanyang asawa. Ano pat naging vice siya, 'di ba? 'Di ba? Vice tapos ang asawa mo konsehal, 'di ba? Uy, pero ito seriously dito sa performance ni Meme Vice Ganda, ni Ryan at saka ni Karil, talagang hinangaan ng lahat. Kabalintunaan ito sa mga nakikita natin mga comment ng mga basher, napakawalang ya talaga ng mga basher na to. Mga wala talaga kayong magawa sa buhay Alam mo, naglambitin na si Karil, 'di ba? Yung akala natin pakpak niya kahapon, mga tao pala yun na nakabitin para siyang kalapati doon, 'di ba? Naglambitin na kung kayo kayang ilaglag doon, 'di ba? Sa ganung kataas. Naglambitin na, sasabihin niyo pa na medyo sintonado. 'Di ba? Hindi kayo para magsabi ng ganyan May mga hurado naman sila at ilan diyan sa mga nakita nating hurado diyan ay si Miss Alice Dixon, 'di ba? Nandiyan din sino pa ba yung mga yung mga hurado nila? Si Direk Rory Quintos, si Donnie Pangilinan, si Gabby Garcia, Alice Dixon nga, at saka si Freddie M. Garcia or FMG, 'di ba? Ng Pilipinas Got Talent. Diba? Huwag niyo nang i-bash at kung ano-ano pang panlalait ang gawin niyo sa kanila. Pero talagang highlight, alam mo ba kung anong highlight, Mitring? Nako, ang highlight ng kanilang performance ay nang biglang lumabas sa Showtime stage ang SB19. Tinilian nga ng mga netizen at ng mga live audience sa It's Showtime ang paglabas ng SB19 sa performance ni Vice Karil at ni Ryan Bang. Pagdagdag pa ni Meme Vice Ganda sa kanyang mga pahayag at pasasalamat, hindi raw pumayag ang SB19 na magpabayad, 'di ba, ng talent fee. In fairness 'di ba, para sa taas ng kanta na ganun, mahal ang SB19. Alam nyo ba? Ay, hindi mo i-chika kung magkano ang TF. May mga nakakausap tayo kung alam nyo ba kung magkano na ang rate ngayon. Naku, medyo mahal na, be. Pero pumayag ang SB19 na hindi sila magpabayad sa kanilang performance at pag-guest sa It's Showtime. Lalo na sa performance nitong si Vice, Karil at saka ni Ryan. Ang nakakaloka lang nito kasi, Pangga, charity kasi ito Dahil ang mananalong grupo or performance ay makakatanggap ng 300,000 pesos na pwedeng ibigay or ibibigay. Ayan na ibibigay sa chosen charity ng bawat grupo. Kaya naman pala hindi nagpabayad ang SB19 kasi pagkakawang gawa din naman talaga. Ganun ang gagawin
Huwag yung magkakawang gawa lang kapag merong camera. Mali yun, B. Mali rin yung magpapatawag ka ng sangkatutak na press. Tapos, sasabihin mo na, andyan ako in 5 minutes. Malapit na kami, ha? Ihanda nyo na yung mga camera nyo. Picturean nyo yung pagkakaabot ko ng lugaw or pag-aabot ko ng tinapay or pag-aabot ko ng pera or kung ano pa ang pwede mong iabot. Papapicturean pa, tas ipopost sa social media, ibuboost para lang sa ganon, sikat. Wag ganon. Diba, bilang ako'y nakakatanda sa'yo, Pangga, makinig ka maigi, diba? Hindi man tayo nakikita ng publiko, hindi man tayo nakikita ng kung sino man, diba? Nakikita tayo ng itaas ng Diyos sa ating mga ginagawang kawang gawa. Diba? Hindi kailangan ng camera kasi kung may tao or merong pong kung merong nakakaalam dapat ng ating totoong hangarin, yun ay ang ating sarili at ang Diyos, 'di ba? Ganon. Di yung puro kayo pagpapasikat. Ayan na, advice na din ito sa lahat ng mga tatakbo sa eleksyon, 'di ba? Kung 'di ba, kung ginawa nyo 'yan bago pa mag-eleksyon, idi ang lakas-lakas nyo ngayon, 'di ba? Ang lakas-lakas ng pangalan nyo, matunog yung mga pangalan nyo. Naku, wala tayong papangalanan, pero marami diyan kailangan pa ng camera para nang sa ganun ay tumulong, 'di ba? Maging ano tayo maging mapanuri din tayo sa ating iboboto, 'di ba? Kasi dapat mas matalino tayo, 'di ba? Sa ating ibinoboto dahil kailangan natin yan sila magsisilbi sa atin pagdating ng araw. Kahapon nga nakachikahan ko nga etong si Attorney Ronald Ofalia Santiago, ayan, ng COMELEC. Sabi ko, Attorney, nako, pagbigyan mo naman ako. Sana ma-interview ka naman namin minsan sa Energy FM para nang sa ganun malaman natin kung ano ba ang gagawin sa darating na eleksyon. Sabi niya, sige Tita Cora, kapag maayos ang schedule ko, bakit naman hindi? Sabi niya. Attorney Attorney Ofalia Santiago, magandang umaga po sa iyo. Ayan. Mga kinakaibigan natin, mga taga-COMELEC. Hello po sa lahat ng mga empleyado sa loob ng COMELEC. At syempre, batiin ko lang din ang Nations Builder, ayan, and Muslim Awards. Ayan, magandang umaga po sa inyo. Magandang morning din, syempre, sa lahat ng ating mga Pangga sa ibayong dagat na nakatutok sa ating ngayon via Facebook Live. Ayan, kayo ba Pangga? Nagandahan ba kayo sa performance ni Meme Vice Ganda kung saan itinampok dito ang concept ng hope or pag-asa, 'di ba? Ikaw ba Pangga? Kailan ka ba nawalan ng pag-asa? Yan ang dapat hindi mawawalan sa atin. Kung meron tayong pangarap at hinahangad sa buhay, kailangan natin ng pag-asa. 'Di ba? Pag-asang tayo ay makakaahon. Pag-asang tayo po ay makakabangon sa ating kinasasadlakan. Alam naman natin na mahirap ang buhay ngayon, kagaya ng sinalamin ng programang It's Showtime kahapon. Sinalamin ng kanilang performance ang hirap ng trabaho ng mga OFW at pangarap ng isang anak na makasama ang kanyang ina, kung saan ipinakita nga nila na magkakasama ang mag-ina or ang magpapamilya balang araw sa dulo, 'di ba? Kaya nais natin palakpakan ang pinaghandaang performance ni Meme Vice Ganda kahapon. Na-inspire niya ang napakaraming tao. 'Di ba? 'Yun ang performance. Ngayong araw, aabangan natin yung performance nila Ogie Alcacid. Ano bang aabangan natin diyan, 'di ba? Makikita kaya natin si Mr. Ogie Alcacid na maglambitin din. 'Di ba? Kasi si Karil kahapon naglambitin, nakala ko talaga pakpak niya 'yon. Hindi pala niya pakpak. Hi! Ano pala niya yon? Backpack. Sabi ni Dora, backpack. Nakita niyo ba yung pakpak ni Karil kahapon? Ang puti ng pakpak ni Karil kahapon, akala ko talaga pakpak niya yon Mga tao pala na nakahilera. Diba, para sila mga paniki, nakabitin sila parang langgunisa sa palengke. Diba yung, nagutom ka, narinig mo yung longganisa.
In fairness, syempre kapag kailangan mo ng ng ganyan, longganisa, kailangan mo ng soup, hindi pwedeng dry yung kakainin mo. Pag soup, nandiyan ang Clara Olay. Nako, yung nila, yung crab paste pasta sauce nila na pwedeng gawing soup. Nako, try mo 'yan. Nako, Pangga, ang bilis ng oras In fairness, gusto ko pa sana makipagtsikahan sa inyo pero kulang na kulang ang ating oras. Pero bago tayo magtapos sa ating sa ating programang Baklitas, inais ko munang pasalamatan ang ating supervisyong teknikal, si Master Toy. Nandiyan ba si Master Toy? Ayan, pasalamatan ko lang din syempre ang ating supervisyong teknikal, or kung nandiyan si Kuya Recto, ayan, si Master Recto, ayan, si Nicole sa ating social media, at ang ating mga interns from ICCT College. Ayan, maraming salamat, Pangga. Dahil hindi mabubuo ang isang araw kung wala ang tulong ng ating mga backup from our technical side. Abay, bukas makakasama na natin ang ating Kapitana Sisa. Kaya huwag kayong malungkot, ha? Yan ang kabuuan ng ating tsikahan sa loob ng isang oras. Biro mo isang oras na yon. Pero huwag kang mag-alala hanggang 11 o'clock. Hanggang 12 o'clock pa ako dito dahil bibigyan pa kita ng mga awitin na tiyak na talagang magpapaangat, 'di ba? Ng iyong puwetan dahil ito nga ay dahil ito ay nakakaindak. Gusto mo 'yon? Pinaangat ko. Ay! Jajari ja! Hindi. Talagang talagang matutuwa ka dito. Syempre mapapa-groove ka, alam mo naman. Jam with me, ganon. Ay, nakakaloka. Pero Pangga, maraming salamat sa iyong pagsuporta sa amin sa programang Baklitas. Dahil eto pa rin ang 20% ng tsikahan, 80% ng dugsyohan. Ito ang Baklitas. Woo woo woo! We are still same pero ituloy natin ang tugtugan, Pangga. Huwag kang maglilipat ng radyo. Dito pa rin sa number 106.7 Energy FM. Pangga, huwag mong sabihin radyo, sabihin mo